May isang katanungan, paano daw kung ang magulang ang dahilan kung bakit umiiyak ang anak, kung bakit nagkakaroon ng problema ang isang anak? Totoo yan. Marami na kaming mga nakasalamuhan ng mga kabataan, marami na kaming mga nakausap na mga kabataan at ang kanilang binabahagi ay problema sa magulang, problema sa bahay. Mas marami yung porsyento ng mga kabataan na nagbabahagi ng kanilang problema at ang problema nila ay mga magulang. Mga magulang na dapat sila yung dapat magbigay ng pagmamahal, pag-aruga. Mga magulang na dapat yayakap sa mga anak kung may problema ang anak. Pero bakit ganun na ang magulang ang kanilang problema? Yung ibang magulang, bisyo, nag-aaway sa bahay. Yung ibang magulang, busy sa trabaho. Oo, naibibigay lahat yung pangangailangan ng mga anak natin. Oo, naibibigay natin yung mga pera nila, pang araw-araw na gastusin. Pero meron silang hinahanap. Hindi lahat ng pagmamahal ay nasusukat sa mga bagay na naibibigay sa kanila. Yung ibang anak, ang hinahanap din nila ay yung oras ng magulang sa anak. Yung bonding ng pamilya, bonding ng anak at magulang. At yun yung mahalaga. Kailangan meron tayong bonding sa ating mga anak. Kailangan makuha natin yung loob nila. Kailangan andyan tayo para makinig kung mag-open man sila sa mga problema nila. Kailangan andyan tayo na yayakap sa kanila kung may problema sila. Hindi yung tayo mismo na magulang ang kanilang problema. Yung ama, may bisyo, inom, sugal. Kung may kailangan yung anak, walang may bibigay yung ama dahil napunta sa bisyo. Sana wag nating kalimutan yung responsibilidad natin bilang isang magulang, ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Wag nating hayaan na masira yung haligi ng tahanan. Wag nating hayaan na mapundi yung ilaw ng bahay. Ibig sabihin, dapat bilang isang ina, andyan tayo para magbigay ng liwanag sa ating mga anak. Bilang isang ama, andyan tayo na kanilang sasandalan kung tayo ay kanilang kailangan. Hindi yung tayo yung problema nila. Kung pinagalitan mo ang anak mo, kung pinalo mo ang anak mo, dapat i-explain mo kung bakit. Para maunawaan niya na mali yung ginagawa niya. Kung para noon, napaluin mo, okay lang. Iba na ngayon. Sa mga ama dyan, a-advisean mo yung anak mo. Huwag kang inom, huwag kang magkaroon ng bisyo. Pero ikaw na ama, nakikita, umiinom ka, nagbibisyo ka, nagsusugal ka. Mas priority mo pa yung bisyo mo na gagastusan kaysa sa anak mo, kaysa sa pamilya mo. Kung may problema yung anak, imbis na sabihin sa inyo, natatakot dahil nagagalit kayo agad. Huwag natin hayaan na matakot ang ating anak sa atin bilang isang magulang. Dapat hindi sila natatakot sa atin. Dapat open sila na lumapit sa atin at magsabi ng kanilang problema. Hindi yung sa kaibigan nila, sasabihin yung ano yung problema nila. Mas alam pa nung kaibigan yung problema ng anak mo kaysa sa iyong magulang. Na dapat ikaw mismo na magulang ang dapat unang nakakaalam ng problema ng inyong anak. Yung kaibigan niya may bisyo yan. Sasabihin, dito na lang sa bisyo. Magbisyo ka na lang. I-practice din kasi natin na dapat salo-salo na kumain, sabay-sabay nakakain. At dun yung i-grab natin na opportunity para makausap ang ating kapamilya, mag-usap-usap, kumustahin ang bawat isa. Yung nangyayari kasi, paunahan nakakain. Yung isa, nauna nang kumain. Yung isa, nauna nang kumain. Dapat hindi ganun. Dapat i-grab natin yung opportunity na sama-sama sa lamisa nakakain at mag-usap-usap. Kumustahin natin ang bawat isa. Mas maganda na yung nire-respeto ka bilang isang magulang kaysa yung kinakatakutan ka na magulang. Darating ang panahon, hihina na tayo, tatanda rin tayo, tayo rin ang mga kailangan ng pagmamahal, pag-aruga. At sana may bigay ng mga anak yan. At sigurado ako na may bibigay nila yan kung naibigay mo rin yung hinahanap nilang pagmamahal at pag-aruga. Kung nagawa mo yung responsibilidad mo bilang isang ama, bilang isang ina. Kaya kung alam mo na hindi mo pa nagagawa yan, gawin mo na habang maaga pa.